Okay lang ba na basahin natin per verse sa isang lahat tayo? Magsisimula ako sa 1, tapos hanggang matapos. Ikaw tayo, okay na po ba yun? Ephesians 2. Magsisimula ako sa 1, tapos hanggang sunod-sunod na yun. Per verse, per tayo ba? Ito. Ephesians 2. Patay sumalo muling binigyan ng buwan. Verse 1, nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway ng mga kasalanan. Kaya sa ating likas mahalaga ay kabilang tayo sa mga taong pinapagod ng Diyos. Hindi nakakakawa yung Diyos at nakakalabihan ng pagbibilang sa ating mga nakakalabihan ito yung sa ating mga pag-isa kayo gusto tayo mo hindi yung nakasama yan. Kapag magmuno ko kasama yan, isa ako. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay ipakita niya at hindi masukal ang kasalanan ng kanyang kagandahan ito sa pamumulian niya sa amin sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Sapagkat lagi ang sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi sa kita ng mga gawa ang sino mga kailangan mo. Wala tayo ngayon ang gawa ng Diyos at sa pag-ibig-isa natin kay Kristo Jesus ay ilikado tayo para sa matutuloy gawa na itindahan niya doon pag-una, pangatlo ang gawin natin. Kaya alalahanin ninyo ang dami ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga yutil at bitulit. Ang tawag sa inyo ng mga rubyong. Ang mga rubyong naman ay tinatawag ng mga tulit dahil sa inyong ginagawa sa kanyang naman. Hindi kami lang sa balang Israel at hindi sa proud buhay. Malawag tayo sa mga Diyos. Ngayon, pwede isang mundo na walang pag-asa ng Diyos. Inulit ko yun dahil sa inyong makikipag-usapan ng Kristo Jesus. Ay yung nabati malayo ay nilipad. Ilipatid sa pamamagitan ng Diyos ng Kristo. Kasi ito mismo nagbigay sa atin ng panggat ng sinila. Yung mga sinigil at sinigil sa pamamagitan ng inyong kawan, yung parang niya ang pag-awalis. Makikita ng iwalay sa atin. Hindi pinagalang isa niya ang kawalusan kasama ang mga utos at mga alipin niya kayo. Upang mula sa dalawang nahi ay makaligtas na ng isang bagong bagay na nakipag-isa sa kanya sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang magagaling sa krus, pinamasabihan na walang kaalitan, pinaglasong din sila ng Diyos at pinagdeklar sa isang katawan. Ang pagkikima si Kristo, pinangaral niya sa lahat ang pinaglalita ng kapayapaan sa inyong mga higit na mga malalalo at sa mga hugdo ng malalapit. Ang parang natin mga kalapit sa pamamagitan ng isa ng Espiritu dahil sa mga Kristo dahil sa atin. Sa mga tuwid, hindi na kayo mga daliwan o naglalibang bansa, kundi mga kawabayan ng mga bilang ng Diyos at kabilang sa mga pagmamagitan. Inayo sa fundasyong nilata ng mga apostol at ng mga propeta kung saan si Kristo Jesus ang nagmumulong ang walo. Kapag na
bawat bahagi ng usali ay nagkakaroon ng lugnayan at nagiging isang templo na namatalaga sa Panginoon. Kaya ito dahil hindi sa inyong pag-isa sa kanila ay naman ay sama-sama itinayo o itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus. Kaya po po ginawa ganun yung ginawa natin. Para po, yung mga election natin, makapokus talaga tayo sa sarili. Kasi napapansin na ulit na pag isa lang kasi yung nagbabasa, marami tayong ginagawa. Iba-ibang cellphone, ganyan. Kaya, naisipan ko lang na kumari, para nakapokus talaga tayo sa susunod. And I believe naman po, sa bawat nabilikas ng mga verses, meron yung tayo ng so, sinabi po natin dito, di ba sa title pa lang po, patay subulan muling binigyan natin. Ibig sabihin po, tayo po din. Patay na po tayo. Tapos binigyan na po tayo ng panibagong. Bakit po? Actually po, meron po akong apat po na reflection na nagawa na apat na pointers po. So yung una po dito is yung remember who we were. Di ba kung mapapansin niyo po sa first three verses, from verse 1 to verse 8, yung po napansin namin doon. Hindi ba, sabi doon na, tayo noon ay patay na sa kasalanan. Namumuhay tayo ayon sa panahon ng mundo, nawala sa Diyos, at alipin sa sarili pagnanasa ng laman. Marami po yung pagnanasa ng laman, marami po yung ibig sabihin niya. Pero salamat sa Diyos, dahil hindi diyan nagtatapos ang ating kwento. Naniniwala ko ba kayo? So, lahat po tayo ay nagkasala po. Wala po exempted dito. Pero hindi doon natatapos po ang ating kwento. Kaya sa panalangin po natin, balikan po natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Pasalamatan natin siya sa pagbabago ng buhay natin. Naniniwala. Meron pa akong imagine po natin. Kung ipa-compare yung picture nyo, way back na hindi pa kilala si Kristo. At saka ngayon, masasabi sa sarili mo na iba na talaga. Binago na talaga. Kasi malamang yung old picture natin, baka saan yung pinuha eh. Baka nandun pa tayo sa mga pinagbabawal na lugar, pero ngayon nasan tayo. Tingnan mo mostly mga picture mo ngayon kung nasan tayo. Diba mostly nasa gawain ng lugar dito. Nasa mga fellowship, sa mga palahayo, diba? Yung dati puro tayo mga sales-sales pupunta sa mall. Ngayon nagpupunta tayo sa mall, grocery. Kasi pupunta sa Dar es Salaam para magpapil, magkarap, para kasama ng fellowship para, diba? So meron po tayo pinagbabago. Kung naniniwala ko ba kayo na binago kayo din sa kanya? Kasi kung tayo, hindi po natin pagkakaroon. Diba, lalo na kung nakikita natin ng may mga sales-sales doon, may mga tao, uunahin na rin kasi di ba tayo. Pero sinukumin natin kung ano yung magawa ng so, yun yung na dahil po natin tandaan sa lahat ng ginagawa. Dito po yung makapasok yung sa second pointers ko po yun. We are saved by grace. Hindi pinangyayari. Di ba, ang ganda kasi dito sa English na version yung word na but God who is rich in mercy because of His great love with which He loves us made us alive with Christ. In IV version ito. So, hindi dahil po sa ating pagdating. Kundi dahil sa kanyang bilang. Tanda po natin na hindi natin kailangan mag-perform or kailangan magpakita ng gilas o kailangan magpakabalik muna para regaliwan tayo ng Lord na kaligtasan. Kasi kahit sino na namamalataya sa Kristo ay kailangan, ano po yan, na kumbaga, kung dati, kung worthy or hindi pa tayo wala nang na-relasyon sa Lord, yun nandun pa tayo sa part. Meron ba tayong mindset na naisip natin na bago ako pupunta kay Lord, ano yung muna? Ayusin ko muna yung Lord. Pero ba kayong mga naisip nito or bago ako mag-church, itawag ko muna ng mga gusto. Diba hindi po? Lumapit tayo dito sa Lord na kung ano po. Kasi, si Lord na may ipabago. Hindi po natin kailangan na baguhin ang ating sarili kasi kung hindi ko natin tayo. Wala po tayong sarili. Kaya sabihin mo maliit lang yan na maliit na ugali, hindi. Kasi sa Lord na po yung makapagbago.
Dito po. So, huwag po natin makalimutan mga kapatid na grasya at habag lang talaga ang dahilan kung bakit biyaya. Kasi kung wala po yung grasya, biyaya niya. So, hindi ko pa naman. So, yung third po, we are created for good works. Ito na po yung sa Ephesians 2:10. Di ba po? Nasabi dito, tayo ay nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa. So, may purpose si Lord sa bawat isa. Diba? Niligtas tayo hindi lang para sa langit, kundi para mabuhay na may layunin. To serve, to love, and represent Jesus Christ sa mundo. Sabi nga, ipag-pray, katulad po, ngayon dito na, kailangan nandito tayo, kasi may pinipipray tayo. Kung naniniwala ba kayo, lahat ng pinasusulat natin dito ng andito? Bakit? Kasi nga po, tayo po dapat ang maging ilaw at masigilin. Pero, di ba, yung lahat ng nilalakit sa atin? Kasi tayo din mo very presently magiging Christ-like sa community natin. Na kailangan din natin araw-araw siya sa pag-praise sa Lord na hilingin natin na magampanan talaga kung ano talaga yung purpose natin dito. Ano ba sa natin dito sa church, natin family, natin community. So, fourth po, pray for you. Are we united? Sabi ko kasi, at dahil kay Kristo, pinag-isa niya tayo, wala nang hadlang, lahat tayo ay kabahagi ng pamilya. So, si Kristo, pantay-pantay tayo lahat sa Kanya. Wala kung ano yung racial, social, ng mga spiritual barrier, wala kung yung pantay na kung tingin sa atin. Lahat ng tao, ano man yung background mo, ano ba yung profession mo, mayaman ka man sa Pilipinas, anak ka man yung politiko or whatsoever, pantay-pantay lang po tayo sa paningin ng Lord na parehas tayo pwedeng maligtas at makasama sa pamilya ng Diyos. Sa pamamagitan ng Jesus. Hindi na mahalaga ang pinagalingan mo. Ang mahalaga ay ang relasyon mo. Huwag mo na yung isipin mo ano mo natin. Ano yung pinagalingan mo. Ang isipin na po natin dito na yung magiging relasyon natin. Yung deeper relationship. Di po ba yung iba papansin mo kung nag-welcome tayo ng mga first time dito sa church, may sabi natin na wala talaga tayong pinamakasin. Kasi yun po yung naman natin. Wala talaga tayong kasi to have the deeper relationship with and saka po, lagi tatandaan po, sa mata ni Lord, iisa lang tayong katawan. Tayong lahat na namampalataya kay Kristo, ano man yung lahi, ano man yung style mo sa buhay, o ano man kung saan ka galing, ay kabilang nga sa isang pamilya at isang katawan ng Lord. Ang church or the body of Christ. So mga kapatid, hindi na tayo sa kapatid. So, ito po, mga kapatid. Sa conclusion ko, hindi lang mga naligtas na po, may mga bago tayong identity. Meron na po tayong mga identity. Ito na po yung anak tayo ng Lord. Diba? When we accepted Jesus Christ, our Lord and Savior, kabilan na tayo sa Kanya. Diba? Kasi, bahagi ng pamilya niya at may purpose na gumawa ng kaunti. Hindi lang ito para sa sarili natin, kundi para maging ilaw sa iba, ipakita ang pagmamahal ni Jesus at ipalaganap ang kapayapaan at pagkakaisa sa katawan ni Jesus. Tulad po ngayon, alin po yung magiging ilaw sa iba? Diba? Kasi, kung titigan mo isa-isa yung lahat po dyan. And because, tayo po yung magiging sa iba. Tayo na po yung tinawag nila. And that's our purpose. Because we pray po natin, yung mga kapatiran na pinawala dito, yung mga tao na nilalapit sa inyo, or lalo na po yung ang kapatiran po sa inyo. Kaya mga kapatiran, ang hamon po sa kapatiran na, huwag natin sayangin ang bawang buhay ng buhay. Diba? Mahirap, lalo na kung tumitingin ka sa mga. Lalo na kung sensitive ka pa. Nakita ka lang minarinig, meron ka lang lalo.
Mahirap po yun. Mahirap po na maano yung hindi tumingin mahirap po. Pero with the grace of God, di ba na nalalabanan namin. Because of that. Kasi kung hindi dahil kayo, baka bola ko siya. Pag hindi ka pa sunod, hindi ka rin bola. Baka ganun pa kayo. Pero ngayon hindi na. Kahit hindi na, nakasmell pa rin tayo sa tao nyo, nilalapit mo natin yung students sa balitaan. So, pangalawa po, ipagpatuloy natin ang good works na inandalay para sa atin. Ipagpatuloy natin po na ito. Mahirap, yes. Mahirap lumakad, lalo na may mga persecution, meron ng mga, meron ng mga ano sa iyo, lalo na mga taong hindi pa naunawaan yung mga gawa natin. Mahirap. Hindi pa i-judge ka. Pero, tiwala lang po sa Lord kasi may purpose. And that purpose is magsimulis for you know, yung discipleship. Third ko, ipakita natin sa buhay natin na tunay tayo buhay na hindi Kristo. Kasi sa gawa at pagmamahalas. Di ba, nakasulat naman din yun yan? Mahalin mo. Love your neighbors. So mga kapatid, ito yung sabihin. By grace, you are saved. And by grace, we choose. All for God's will. All glory to God. Okay na. Ito lang po ang may purpose. Sabi ko kasi dito. Pinapaliwanag ko sa akin ng word. Make peace. Kasi parang kung hindi natin kinamalaw ang ating Panginoon sa ulit na tayo. Buo na yung pagkain tayo. Parang nahiwalay na talaga tayo. Hindi hiwalay na tayo talaga. Hindi tayo, hindi natin pinanggap ang ating Panginoon. Pero paano na tinanggap na siya Panginoon ito? Pinapakalaw ng mga ating Ulitan ng mga ulitan. Ibig sabihin, iwan ng Panginoon. Magpatuloy na po tayo. Dahil lang po sa pagmamakay ng ating Panginoon. Kaya po tayo na po. Tignan mo, dahil niya yung ginawa ito.
napag-ayos na rin yung mga video at mga medical files. Hindi ba na yung pattern na yung mga naman which is talagang siya yung talagang mag-order ng basta hindi na kayo mga layunan o talagang ibang bansa kung hindi mga kababayan yung mga hindi lang ng Diyos na tabihin sa kanyang sambahayan. So, salamat po sa mga talagang pinipililan tayo sa kanyang mahalin. Mula nung tayo ay pinanggap. Yung mula nung pinanggap ko na rin. Pinakatin tayo. At patuloy po tayo magpabago at magparagat pa tayo. Pero at hindi pa talaga ang tayo patuloy na pinakasunod. Pero glory po tayo sa kanila. Patuloy tayo bibigyan ng Jesus, the center of your life. Ano naman yung lalawin yung decision, kumain po siya. Para yung sarili mo, para si Jesus ba ito, ano naman yung decision. Para si Jesus ba ito, ano naman yung decision. So, yun po, So, sa akin lang naman yung nagrepa ng ating we are the developers. We are the developers. At yung tayo nakikita sa case as Jesus, our Lord and Savior, is ibabalik natin sa original design and that purpose na magamit natin. Sabi doon sa 15 na nakasubig, hindi na tayo gawin yung tayo, inuwi na tayo ng anak dito. So, ayun, this gawin na natin yung pinapagawa at kung ano naman yung purpose of that ginagawa sa inang purpose na gawin. If any man be in Christ, he is a new creation. The old is gone, people are in ipag-pray natin ang mga hiling din. Kasi nga, dumating na yung ang tanong, sabi nga po, diba sa biblical text, the old is gone, people are in hindi niya sinabi yung old, pero yung stand. Dahil yung stand. In other words, dumating na yung bago. Ngayon, nasa sa atin na yan. I-restore tayo ng Lord, yan yung bago natin yung katapuhan, bago ng puso. Ngayon, nasa sa atin yan. Pero kung Pastor Edward, kung ipagpapatuloy natin yung bago, sige naman po sa atin. Bakit ka? Salamat po sa Panginoon. Dito po, ang inauna, yung nanampalataya ang baligtas o yung grasya ng Diyos. Yung magandaan po. Di ba kaya ako tinutulad dito, walang sino man ang mga pagmamayabang sapagkat tayo naman sa grasya at kagandahan ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Through faith. Hindi sapat yun na niligtas kayo ng Diyos na wala akong iwan. Una, nakatanggap tayo, nakasumpong tayo ng grasya, nakabukin ng Diyos. Doon tayo mga wanderers pa, tayo mga nag-iwan ng mga kasalanan. Kaya puro pa man, pasalamat tayo sa Diyos nung unang tinatag mo tayo ng Panginoon. Iligtas lamang po tayo sa pagkatuloy tayo din, tayo. Kaya laging sinasabi, patay tayo sa sakit, patay tayo sa disgrasya, patay tayo sa kusaman, katatapos lumagdimong, kumangkas ka sa buto, isang sarap lang, or hindi ka na nagising dahil sa kumalipaman, or kumalipaman, etc. Ano po. But God be praised. The moment na pinaawaan, pinakapagkanan ng dito at agapay ng grasya ng Diyos, doon ka palang nagpumpisa ng palataya. Hindi nagpumpisa na ng palataya, tapos pinakaawak ka ng Diyos. There's no such thing. Ang totoo, sa grasya lamang ng Diyos kaya tayo na ng palataya. And doon nagpumpisa yung mabuting bagay sa akin. Kaya sabi niya, sa Philippians 1:6, di ba? He who began a good work in you. So sino nagpumpisa ng mabuting bagay, hindi ikaw. Siya.
He who began the good work in you. Kaya ako ay mabiling ang design sa atin dito. Tama kami yung design, yung mga design na namin ganun. That Jesus Christ as the center, mag-focus sa kanya. Kasi iniiwasan ko na tayo ng hindi mayroon. Iniiwasan tayo ng malaki sa buhay. Iniiwasan ito magkaroon tayo ng time. Dapat ako man, ang tinatamasa natin. Ano man yan ang meron natin dahil sa pagkalitod natin sa mga doon, eh, nag-umpisa po yun dahil sa grasya. That grace, isa pagka hindi natin naunawaan yung grasya ng grace. Kaya tuon na natin, doon na lumalabas yung pagiging mayabang, doon na lumalabas yung pagmamalaki, doon na lumalabas yung pagbabalola, yung mga naman sa paggawa, yung mga patay na gawa. In other words, yung mga walang kauluhan, walang yung mga kalaswaan, yan, umabalik ka naman dyan. Kasi nakalimutan mo na sa grasya ng Diyos. Hindi sinabi, then you must done. Hindi pa. Sabi nga po ni Pastor Romel, hindi Pastor Edward, hindi pa ganun. We're still in the process. Nung nakatanggap tayo, nakasumpong tayo ng biyaya ng Diyos, palalahanan mo, hindi pa tapos. Hindi pa tayo tapos, kaya huwag tayo hindi. Okay? Huwag tayo maging palalo. Huwag tayo maging magkaroon natin na tabay. Alright? Kaya nung tayo po ay nakasumpong ng grasya ng Diyos, ang grasya ng Diyos na ito ang nag-connect sa atin sa Panginoon. In the book of the Gospel of Matthew, John, Luke, and Mark, ang sabi mo doon, hindi po makakalapit sa Panginoon Jesus kundi ang Panginoon ng Diyos. Ako niyo po yan? So isipin mo yun, kung hindi tinitulad ng Diyos Ama, which I believe that is the grace of God, hindi natin makikilala, hindi tayo mananampalataya kay Jesus. Amen? Kaya tayo, isipin mo po yung dahil sa biyaya, kaya pinag-ibay natin, Lord, kaawan mo sila. Ang prayer natin, Lord, let your divine provision, Lord, kaawan niyo po sila, bigyan niyo po sila, tatapuin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng sapat na kalakasan at kakalingan. Hinihingi natin sa Diyos sapagkat po, doon lang pinapakita, the source of all things is our God, is the Lord. Kaya po, nung nakatanggap tayo ng grasya ng Diyos, nagkaroon tayo ng connection sa Panginoon Jesus, and ito na. Nung nagkaroon na tayo ng connection, nagkaroon na tayo ng relasyon na ugnayan sa Panginoon Jesus, nagkaroon din po tayo ng ugnayan sa Diyos. Connection to Christ is connection to God. And ano pa yung sumunod? And connection to Christ. Kaya may tignan mo yung connection to Christ. Tignan mo yung kapalino. Hindi mo kilala, hindi mo magawa yan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tignan mo may connection ka sa akin. Amen. Hindi yan sa sarili mong kagustuhan. Eh kung ako lang, mamimili ako. Tama, kung tayo lang, mamimili ako ng kasama. Tama, yung mabait, yung of course, yung okay, hindi ba yung gano'n? Pero, this is a reminder that ang Diyos ang naglapit sa atin. Isipin mo, hindi nag-enjoy yung hindi, sabi nga ng kanina. So, nagkaroon tayo ng connection. Kaya yung mga katabi mo, plano po ng Diyos yan. With the time, we are connected to Christ, we are connected to God, and we are connected to Jesus. Isipin mo, tignan mo yung ulitin mo, tignan yung katabi mo. May mga papapipiliin ka, mga diba? Pero dahil ang Panginoon ang nagturo sa atin, ang Panginoon ang naggagabay, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng ito po, ng privilege po na ito na magkaroon ng connection. Magpatuloy ka na, kasi hindi pa po tapos. Hindi porke na may relasyon ka sa Panginoon, hindi porke may relasyon ka sa church, is itas ka. Pag binalikan mo yung, tignan niyo po, pag binalikan mo yung sinabi po ng Panginoon dito na, so dahil sa aking verse 6, dahil sa aking pag-ibagay sa Kristo Jesus, tayo mo yung binuhay na kasama niya, upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Isipin mo, the heaven is our destiny. Yun yung pupuntahan natin. So, yung destination, hindi pa dito po. Kaya habang tayo nandito, hindi lang po pwede pagpapapalin. Kahit gano'n maka-anointed ka ako, kahit gano'n maka-bless ka ako, maaari, pag-isip mo bukas, magagawa tayo. Walang example. Alam po, may mga
kami naman, ano din mo sa atin dito? Yun, pagpapalawang po tayo sa kanya na pinagkaso ng sundo, pinagpugnay, sipin mo, pinagpugnay, hindi ka na connection, mawag sa amin. At dahil isa yung ipagkaisa sa kanya, kayo man isama-sama itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ano po yung mensahe sa atin? So, let's serve what God's purpose. Let's serve what God's calling. Let's serve kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin. Amen? So, pagkat sabi ko nga po, ano na ito eh, privilege na ito na sa atin na noong patay na binuhay pa ng Panginoon, bigayaan, pinagkatuwalaan, at isinama sa pangalan ng Panginoon. So, nakulat dito ngayon, nandito po tayo sa prayer meeting. Hindi ko ba alam namin, part po tayo na kaya na lumapit personal sa Panginoon. Kaya sabi ng verse 18, dahil kay Kristo, verse 18, sabi ba, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama. Hindi niya sinabing dahil kay pastor, nakakalapit ka sa Diyos. Hindi po. Hindi niya sinabing dahil ikaw ay naging masunurin. Hindi po. Hindi niya sinabing dahil ikaw ay masipag at masigasig. Hindi. Ang sabi niya, dahil kay Kristo, nakakalapit ka sa Ama sa pamagitan ng Jesus. So, lahat, ibig yung pag-pray natin that is for the glory of God. Sa lahat ng gagawin natin, we are empowered, we are blessed, we are matured, and we are just uncertain from this place. Ang grasya po ng this place na tumutulong sa atin, na kalikulan yung mga patuloy at magpatuloy sa pinagawa ng Diyos. Amen? Kaya huwag yung makalimutan yung connection niyo, and hindi mo doon natatapos yun dahil our destination is it. Kung sa leader na tayo dito, independently, kung pastor na tayo dito, hindi mo doon natatapos yun. Hindi mo. Kasi nga, ang destination na natin sa natin. Kaya, yung mga nagawa natin kasalanan, kahapon, hindi ko na last week, magbibigyan tayo ng Lord sa natin. Let's ask for forgiveness and let us God to restore the strength, faith, and it needs spiritual partners. Amen? At ang sa kanon, maserve natin kung ano yung purpose ng pagkatawag sa atin. Kaya palagi ko narinig kila Pastor Pablo, kila Pastor Peter, sabi niya sa niya, fight for your calling. Hindi ka nilalayan kung wala lang. Hindi ka binigyan ng connection sa church. Hindi ka binigyan ng connection sa Lord ng wala na. Amen? Isipin niyo, baka isipin niyo, balikan niyo magbalik na lang kayo, hindi ka binigyan ng word ng pagpapanawa, ng pananampalataya, hindi ka binigyan ng grasya at Panginoon ng wala na. Amen? So, pare, for your calling. Dahil dyan, ito po, i-apply po natin yung verse 18. Dahil kay Kristo tayo natin nakalapit sa Ama, so mamaya ilapit natin. Personal. Ama, hindi na tayo makikimitate sa prayer na kami. Because that is your personal experience. Hindi ko maganda yung prayer na talaga ko rin. Parang hindi siya. Kaya hindi ko ito tayo personal. Individual. Personal feeling. Amen? Salamat po sa Panginoon. Natin ito wala natin ito bigyan, wala natin ito bigyan. Sabi niya, alam mo na tayo nagaling doon sa wala nang nagaling ng pagkita. Whereas, hanggang ngayon, it's still work and state in process. Sabi ko, patay subalit ko yung binigyan buhay. So, yung patay, yung ako yung dating buhay natin, patay na buhay. So, yung walang pagulungan, walang direksyon. Kasi hindi po natin alam yung purpose natin, hindi mo kaya mag-gusto ng Jesus. Kaya nga po, ang alam natin kasi kaya tayo pumunta sa doon, makapag-ipon, supportan yung mga natin sa buhay sa mga pangalaman. Yun yung purpose natin kaya tayo napunta sa doon. Ngayon, nalaman natin yung purpose natin kaya nung wala pa tayo with Jesus Christ, hindi pa tayo pag-isa.
Yung magkakatapusan, magulo na. Di ba ba kung magkakatapusan, magulo. Ang dami ng may message, di ba po? Kaya sabi dito, may prepare natin. Kasi nagkaroon tayo ng pag-asa kung isa tayo ng Jesus Christ. Nagkaroon natin yung pag-asa ngayon. Yung pag-asa ko na pinahangay natin kung ulit yung pagbabalik. Kawala na pinangalas ng mabuti niya sa akin. Dahil nga, ipag-isa tayo sa akin, pinagdatanggit siya. Our Lord and Savior. Nga po, sabi nga po, patuloy lang tayo. Lahat ng mga naranasan natin ngayon dahil sa kanya, sa kanya lang po tayo mag-focus. So, kaya sabi nga po, sino ba ang gusto ng pagmumuhay? Hindi po sa prayer na tayo sa prayer. Bibigyan tayo sa gawa ng at kumain natin ng huli ng pagbabalik. Yung huli ng hope na binigay ng pag-asa sa atin. Kaya kay Lord, magpapayaan. Kaya ngayon, tingnan na po sa atin pa. Once na tayo. Lang po is, social skills sa about salvation, observation sa mga sa Facebook. Ang Lord, ang binigay niya sa akin, ginagawa pa rin credit. Baka sinibigay bagay ng credit sa yun. Kasi, free gift na binigay ng Lord sa atin, ang daling binigay sa kanya. Sabi niya sa 2 Corinthians, dahil 17, is tulad ng sinasabi sa laban, kung may nais pagmalaki, ang ipagmalaki ay iniwanin kami. Hindi ang tao ngayon sa sarili ang pagkatanggap, kundi ang tao pinuli ang Panginoon. Bilang po, yung time pa lang yung expire sa bahay ngunit binigay na tayo. So, totoo po yun at yung tayo noon na hindi pa nakakilala sa mga Christian at yung tawag mo yung sa mga kasalanan di ba nagagawa ko natin is naisabuhay ko natin yung hindi pa po tayo nakilala sa Lord. So, ngayon, dahil na sa pangakong Lord, bigyan po tayo ng grades. Yung sabi niya sa 8 hanggang sa 9 sapagkat dahil sa nagagawa ng Diyos tayo ay ligtas sa pamamagitan ng mga naglalakaya at ipinagawin ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ko bukan ang inyong mga gawa kaya wala may pagmamalaki hindi pagmamalaki ang sila. So, totoo naman po na kahit lang po na ano tayo na mananaman sa tayo, nandun pa rin po talaga yung mga kasama ko tayo, nagkakasama ako tayo sa araw-araw. Isip pa lang po natin sa mga isa na nakakapagsasabi tayo. Kaya, alalahanin po natin kung ano po yung itawa ng Lord sa ating buhay. Yes, mahirap totoo po yun na mahirap po mga bilang Kristiyano po. Pero sa pag-atlasyon po ng ating Panginoon, hindi ko niya tayo manayaan na bumalik sa dati natin buhay mo. Kasi nga, we are chosen by the grace of God. Kaya, kung ano man po yung mga ano po natin, mga nagagawa natin kasalanan, talagang ilalagay natin ito sa Panginoon para mas lalo pa na tayong tulungan kasi nga po that si Lord hindi pa siya tulungan sa ating buhay. Kung si Lord may tinapos na siya, tayo wala pa sa ating yung tinapos ng Lord. Kaya nandito po rin po sabi dito sa naiintindihan po sa mga hindi na kayo mga layuan o ibang bansa. Hindi mga kababayan na mga hirang sa kanilang sa mga po. We are now the salt in the light of the world. So, kailangan tayo ng tingin kasi nakilo sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Lord. Kaya, ipagpatuloy lang po natin itong ginagawa po natin kasi ito po is gawain ng Lord. At saka sa kanyang kapulit ng Lord. Kasi, imagine lang po natin yung mag-encounter po tayo. Ano po yung itinanggap po sa ating Panginoon? Since in the beginning and the end, di ba makikita po natin kung ano po ginawa ng Lord sa kanyang buhay? Hindi naman lang siya marinig na nagreklamo siya. Nung kinakabit siya, dinuduraan siya, pinakadakan siya. Pero tayo, kung hindi
ano lang, nagre-reklamo na tao. Pero, tingnan mo si Lord, grabe yung ginawa niya. Kaya, ganun din po yung ano natin, kasi nga po, mahabagin ang ating Panginoon at mapagkanawag ng ating Panginoon. Kaya, yun lang po na kung nakakasalat na tao, hanggang agad-agad na tayo mag-repel sa Panginoon para hindi po tayo paulit-ulit na lang na magpapasaya. Nandito na tayo sa presensya ng verdict. Kasi minsan, baka mamaya, ito lang yung naisip ko rin minsan na sabi ko nga, lalo-lalo mo sa trabaho. Kasi ikaw na naman kilala ng verdict. So, kilala ka na may relasyon ka sa Panginoon. So, huwag mo, ano yun na, gagawin mo yung pagkakasala. Kasi doon ka lang makikita ka na ay, Christian siya, pero gumagawa pa rin siya ng kasalanan. Dapat maging sorry sa taong nakakatulong sa akin. Para hindi tayo nababalikan ng mga unbeliever. So, yun lang po. About the Lord. Ilan na po? Four. One. Tools. Yes. Before